Umaga. Ikaw yatang nananadya eh. Pangangatwiran nito. Hinila niya ulit ang libro, pero mas malakas ito. Kaya nang hilahin ito iyon, ay napunit sa gitna ang libro. Nanlaki ang mga mata niya. Look what you've done! Inis na sigaw ni Rosalinda rito. Panahihila mo kasi. Ako pa talagang sinisi mo. Kinuha niya ang libro mula rito. Hinayaan naman siya nito. Naglakad si Rosalinda papunta sa cashier at binayaran ang librong nasira. Miss, may copy pa ba nito? Kung meron, bibilhin ko rin sana. Sabi niya sa kahera. Sorry miss, last copy na yan eh. Nalumo siya sa sinabi nito. Okay, kunin ko na lang to. Kahit nasira na. Malungkot niyang sabi. Matagal na niyang hinahanap ang librong iyon. Mabilis iyong ma-sold out sa market, kaya pahirapan sa pagbili. Self-pub kasi ang libro, kaya hindi alam ng readers kung kailan ang reprint. Pagkatapos bayaran ng libro, ay lumabas na siya mula sa bookstore. Nagulat pa si Rosalinda nang makita si Emilio sa labas ng bookstore. Ngalingali niya itong sapakin sa muka. Inirapan niya ito bago pumara ng tricycle. Nasa second year college na siya. Isa siyang architecture student. At si Emilio naman ay sa engineering at gagraduate na ito ngayong taon. Matagal na silang magkakilala, simula pa pagkabata. Magkapit-bahay lang naman kasi sila at close rin ang kanilang pamilya dahil magkasosyo sa negosyo. At simula pa noon ay magkaaway na silang dalawa ni Emilio. Palagi kasi itong nakikipagkompetensya sa kanya na lalo niyang ikinainis dito. Ay, naku, nakakainis talagang lalaking yon. Hindi ko na talaga siya papansinin kahit kailan. I hate you, Emilio Villamor. Pangako ni Rosalinda sa sarili. Samantala ay napabuntong hininga naman si Emilio habang nakatitig sa malungkot na mukha ni Rosalinda. Wala naman talaga siyang intensyon na kunin ang librong yon. Kaya lang, nang makita niyang gusto yung kunin ng dalaga, ay agad siyang nakipag-agawan dito. God, tama ba talaga na tinagurian nila akong playboy? Ang torpe-torpe ko nga eh. Makikipagkaibigan nga lang ang gagawin ko kay Rosalinda. Hindi ko pa magawa. Inis niyang bulong sa sarili. Mga bata pa lang sila ay gusto na niya si Rosalinda. Nahihiya siyang lapitan ito at makipagkaibigan. Kaya lagi niya itong iniinis para pansinin siya nito. Gago ka talaga. I should make it up to her. Sinira akong librong gusto niya. Tinawagan niya ang sekretary ng ama. Hello, Gio. Hanapan mo naman ako ng Billionaire series ni JMU na libro. Kung may mahanap kang complete set, bilhin mo kagad at ipadala sa bahay. And I don't care about the price. Just buy it. Thanks. Butos niya rito. Okay, sir. Tugon nito. Salamat. I want it as soon as possible. Noted, sir. Tinapos na niya ang tawag. Aayain niya sana si Rosalinda na ihatid sa bahay ng mga ito. Kaya lang ay napurnada dahil sa libro. Ang hilig talaga nitong sumakay ng tricycle. Kahit na may sasakyan naman ito, sumakay na siya sa dalang sasakyan at umuwi na sa bahay nila. Kinabukasan ay ipinadala na ni Gio sa kanya ang pinapahanap niyang libro. Napangiti siya dahil complete series iyon at may box pa. Sigurado siyang magugustuhan yun ni Rosalinda. Iho, kanina yan? Bakit ngayon ko lang nalaman na mahilig ka palang magbasa? Tanong ni Lorena, ang kanyang ina. Hindi niya na malayan ang pagdating nito. Hindi to sa akin ma. May nagpapabili lang kahapon sa bookstore kaya binili ko na. Mabilis niyang paliwanag. Hindi para kay Rosalinda yan. Hindi ba't mahilig ang batang yon sa libro? Bakit ko naman siya bibigyan ng libro? We're not close. We're enemies. May kasabihan nga na the more you hate, the more you love. Ikaw rin, kapag tinamaan ka ng pana ni Cupido, wala ka ng kawala pa. It will not gonna happen, Mama. Deny niya sa totoong nararamdaman. Wait until you eat your words, Iho. Kapag hindi ka pa gumalaw, mawawala na siya ng tuluyan sa'yo. Makuhulog ang sabi ng kanyang ina bago siya nito iniwan. If you only know, Mama, matagal na akong tinamaan ng pana ni Cupido. Bulong niya. Ibinalot niya ng wrapping paper ang libro. Gusto niya sanang lagyan ng kanyang pangalan, pero baka hindi tanggapin ni Rosalinda ang regalo niya. Galit pa naman ito sa kanya. Pinahapunan, dala-dala ang regalo ay nagpunta si Emilio sa bahay ni Rosalinda. Magkatapat lang ng bahay nila.
Manong, si Rosalinda? Tanong niya sa guard ng pamilya Pangilinan. Umalis po sir eh. Kasama yung kaklase niyang lalaki. Nagdilim ang mukha niya sa narinig. Ganun po ba? Pakibigay na lang po sa kanya. Huwag mo pong sasabihin na sa akin galing. Baka hindi tanggapin eh. Biling niya rito. Sige po sir, makakaasa kang hindi ko sasabihin na sa'yo to nang galing. Salamat po, alis na po ako. Paalam niya. Nagsiselo siya sa kaalamang may iba itong kasama at lalaki pa talaga. Dapat talagang kalimutan ko na siya. We're not meant to be. Mabuti na lang at kaaway ang tingin niya sa akin. Hindi niya mapapansin kung titigilan ko ng pangiinis sa kanya. Baka nga matuwa pa siya. Muli niyang bulong sa sarili, sabay uwi. I am Rosalinda Pangilinan, Philippines! Masayang sigaw ni Rosalinda nang makaapak sa airport ng Pilipinas. 3 taon din na siyang nanatili sa Germany at gumawa ng sariling pangalan sa larangan ng architecture pagkatapos niyang graduate. Welcome back po, Ma'am Rosalinda. Sakay na po kayo. Magalang na sabi ng driver ng kanilang pamilya na siyang sumundo sa kanya. Thanks po, Manong. Pumasok siya sa sasakyan at nakangiting inilibot ang paningin sa labas ng bintana. Ilang sandali pa ay nasa bahay na sila. Welcome home, Rosalinda! Sabay-sabay na bati ng kanyang pamilya. Thank you so much! Naiiyak niyang sabi. Isa-isa siyang niyakap ng mga magulang at iba pang kapamilya at ilang kaibigan. Ang ganda mo na, besh! Puri ni Ayesha sa kanya, ang kaibigan niyang boyish. Ikaw rin, lalo kang gumanda. Tigilan mo nga ako. Ang sabihin mo, Today's cybersecurity threat landscape is evolving at an unprecedented pace. In response, we are applying AI for game-changing features such as real-time threat detection, automation of routine tasks, and even predictions for future attacks. At ST Engineering, we harness the latest technologies for our cybersecurity solutions, empowering customers to stay ahead of evolving risks as they safeguard their critical systems. To safeguard OT environments, we have developed our SIMO solution to enable operators to pinpoint vulnerabilities quickly and more accurately. It traces individual incidents back to their origins, preventing repeat operational disruptions. This makes SIMO valuable for protecting key industries such as defense, homeland security, utilities, and transportation. Incorporating AI cyber analysts into our IT and OT SOCs, we have accelerated real-time data analysis, unlocked threat prioritization, and even automated investigative procedures. This advanced tool swiftly identifies and retrieves relevant data or information across diverse sources to substantiate investigations. Capable of providing intelligent follow-up actions, AI cyber analyst empowers less experienced analysts to handle advanced cybersecurity tasks like threat tracking and investigation. This frees up seasoned cybersecurity operators to focus on more critical, complex analysis. In response to the constantly shifting threat landscape, we created our CTI platform to help cybersecurity operators stay informed on the latest vulnerabilities. Powered by our custom AI engine, CTI extracts key entities from a wide range of information sources to build dynamic knowledge datasets that enable operators to stay ahead of emerging threats. As we anticipate future challenges, we will improve upon our intelligent, adaptable, and reliable solutions that are redefining what is possible in cybersecurity. Lalo lang akong gumagwapo. Ay, lalaki yarn. Di ko feel Paano na si James niyan? Hindi mo na crush? Huwag mo na nga mabanggit-banggit ang pangalang yan. Natawa siya sa sinabi nito. Oy, the more you hate, the more you love, sabi nila. Biro ni Rosalinda sa kaibigan. Ibig sabihin, love mo si Emilio. Paano naman napasok si Emilio sa usapan natin? Di ba nga, greatest enemy mo siya? So, love mo nga. Tinusok-tusok pa ni Ayesha ang tagiliran niya. Di ko siya love, no? At saka pagka-graduate nun, lumipad agad papuntang US.
Ay nako, wag siyang pag-usapan natin. Pagod ako sa biyahe at gusto ko munang magpahinga. Humikab siya para makumbinsi ang kaibigan. Pahinga ka na, bukas na lang tayo magtsikahan. Bar, gusto mo? Sure, just call me kung anong oras at kung saang bar tayo magkikita. Okay, bye Besh! Bineso muna siya ni Ayesha bago ito umalis. Nagpaalam siya sa mga magulang na magpapahinga muna na agad pinayagan ng mga ito. She missed her room. Nang mapatitig sa kanyang bookshelves, ay napangiti siya nang makita ang Billionaire series ni JMU. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino nagpadala sa'yo. But I should thank him or her dahil natupad ang matagal ko ng wish na magkaroon ng complete series ng Billionaire series. Nakangiti niyang sabi. Humiga na siya sa kama kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata. Nagising si Rosalinda dahil sa sunod-sunod na katok mula sa labas ng kanyang silid. Come in! Sigaw niya at bumangon sa kama. Pumasok naman ang kanyang mga magulang sa kanyang silid. Iha, I'm sorry to disturb you. May mahalaga lang kaming sasabihin ng papa mo sa'yo. Sabi ng kanyang ina. No worries ma, hindi niyo naman ako naistorbo. Upo muna po kayo at mukhang mahalagang pag-uusapan natin. Umupo sa gilid ng kama ang kanyang ina at sa pang-isahang sofa naman ang amang si Larry. Anak, may project kami kasama ang Villamor Real Estate Company. Alam mo namang matagal na nating kasosyo sa negosyo ang pamilya nila. And we're planning to build our rent-to-own house for our employees. Bahay na de kalidad, pero abot kaya naman nila. What do you think of this project? Tanong ng kanyang ama. Pinag-isipan niya ang sinabi nito. Pangilinan Electrical and Construction Supplies is one of the biggest company in Asia. At maganda rin ang reputasyon ng kumpanya ng pamilya Villamor. And it is for their employees. Maganda nga ang plano ng kanyang ama. It's a good idea pa. Kailan niyo uumpisa ng project? Sagot mo na lang ang iniintay namin at ang magiging head engineer ng project na to. I'm in pa. Gusto ko ring makatulong sa mga empleyado natin. They deserve to have their own house. Nakangiti niyang sabi sa ama. Thanks anak. I will inform you kung umuo na rin ba ang head engineer na kukuhanin natin. Sabi ng papa niya. Sure pa. I'll try to come up with something nice but cost-effective. Sige, at magpahinga ka na muna anak ha. Pasensya ka na. Kakabalik mo pa lang trabaho na agad ang sinasabi nitong papa mo sa'yo. Lalabas na kami ng papa mo. Sabi naman ng mama niya. Okay ma, basta kayo ni papa, walang problema. Hinalikan siya ng mga magulang sa noo bago lumabas mula sa kanyang silid. Dahil sa bagong proyekto, ay napabangon siya dahil sa excitement. Uumpisahan ko ng mag-sketch ng magandang bahay para sa mga empleyado namin. Hindi ko bibiguin ng papa. Excited niyang sabi at nagsimula na nga siyang gumuhit. Sa kabilang banda naman, ay kausap ni Emilio ang amang si Edward. Kababalik niya lang sa Pilipinas noong isang araw. Anak, nakapagdesisyon ka na ba about sa ino-offer ko sa'yo? Tanong nito sa kanya. Hindi pa talaga ako nakakapagdesisyon tungkol doon, Dad. But maybe I can consider. Sino ba ang magiging architect ng project nyo? What a good question, anak. Ibinalita sa akin ang Tito Larry mo na pumayag na si Rosalinda na maging architect ng project. And I'm hoping na papayag ka rin. Both of our companies will benefit from that project. Nakauwi na pala siya. Good for her. Mahina niyang bulong. What did you say? At saka anak, hindi ba't crush mo si Rosalinda noon? Why don't you grab this opportunity? Para mapalapit ka sa kanya. This is our chance para makakilala pa siya. Wala akong crush sa kanya, Dad. At saka may boyfriend na yun. Sabi ng Tito Larry mo, wala pa raw siyang boyfriend. Be a man, Emilio. Baka maunahan ka pa ng iba. Ikaw rin, magsisisi ka. I will accept the project as the head engineer. Bigla niyang sabi sa ama. Pumayag siya sa project na yon dahil kay Rosalinda. He wanted her to see him in a different light. That's good to hear. Anyway, he will arrange our meeting soon. Kailangan niyong pumirma ng kontrata. This is a big project. And I want to hear your suggestions about the project. Ayos lang ba? Imporma nito. Okay, Dad. Just schedule the meeting and I will be there with my plan. Anya. Great. Anang daddy niya na may makuhulugang ngiti sa labi.
Makalipas ang 1 linggo, excited si Emilio na makita si Rosalinda. Hindi siya nagpunta sa welcome party nito. Gusto niya itong sorpresahin na silang dalawa ang magkakasama sa project. Sa Villamor Real Estate Company sila magmi-meeting. Nauna siya ng 5 minuto sa conference room. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok si Rosalinda. Napatitig si Emilio sa dalaga. Bumilis ang pintig ng kanyang puso nang makita ulit ito. Rosalinda, how are you? Tanong niya rito. Tumayo siya at ipinaghila ito ng upuan. Emilio, ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Matagal din tayong hindi nagkita. Pangangamusta nito sa kanya. Umupo ito sa upuan na hinila niya para dito. Eto't gwapo pa rin. Ang yabang mo talaga kahit kailan. Akala ko pa naman nagbago ka na. I'm still the same, Rosalinda. Hindi ako magbabago. Bakit ka pala nandito? Anito. Tiningnan niya ito sa mga mata. I'm part of this project too. I'm glad na kasama ka sa project na to. Hindi boring. Nakangising wika ni Emilio sa dalaga. Napasimangot naman ito habang nakatingin sa kanya. I'm warning you, Emilio ha. We're not young anymore para inisin mo pa ako. Malakas siyang tumawa sa sinabi nito. Well, hindi na kita iinisin. Sabi mo nga, hindi na tayo mga bata. Siguro, liligawan na lang kita. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Kakasabi ko lang pero inuumpisahan mo na kagad. What if I'm serious? Whatever, Emilio. Inirapan siya nito at nanahimik na. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga ama nila kasama ang ilan pang involved sa meeting na yon. Good morning, everyone. I'm happy to see you here. Hindi ko akalain na susuportahan ninyo ang project na ito. Right, Edward? Binalingan ni Tito Larry ang daddy niya. Yes, Larry. I am more than happy to see your kids to do this project. Ang project na ito ay tinawag naming the Dream House Project because we know that our employees are dreaming to have their own house, to build memories in their home. So, are you ready to know more about this project? Anang daddy niya. Yes. Sabay-sabay nilang sagot. Okay, everyone. Let me introduce to you our head engineer, Engineer Emilio Villamor. Pagpapakilala sa kanya ni Tito Larry. Tumayo siya habang nagpalakpakan ng lahat. Thank you for choosing me as your head engineer for this project. Hindi ko kayo bibiguin sa proyektong ito. Nakangiti niyang sabi. That's my son. And of course, let me introduce to you our architect in this project, Architect Rosalinda Pangilinan. Pagpapakilala ng daddy niya sa dalaga. Tumayo ito at ngumiti sa lahat. Parang nag-freeze bigla ang kanyang puso dahil sa tamis ng pagkakangiti nito. Hello everyone! I'm happy kasi kasama ako sa bubuo ng project na to. I will do my very best to give a new home and hope to our employees. Masaya nitong sabi. Tumayo siya at pumalakpak na ikinagulat ng lahat. Nag-init ang pisngi niya dahil sa hiya. Emilio, masaya ka yata dahil makakasama mo sa trabaho ang isang Rosalinda Pangilinan. Bukod sa maganda na, aba, matalino pa. Biro ng ama sa kanya. Malakas siyang tumikim at tiningnan ang dalaga. Yeah, you're right, Dad. Masaya ako at makakatrabaho ko siya. Nakangiti niyang tugon. Okay, that's good to hear. Alam ko namang magkakasundo kayong dalawa. So now, ipapakilala ko sa inyo ang makakasama ninyo. Meet Engineer Ann Madrigal and Architect Drake Llamares. Welcome! Pagpapakilala ng daddy niya sa magiging kasama nila. Pagkatapos ng meeting, ay nagpaiwan muna sila ni Rosalinda dahil may sasabihin pa raw sa kanila ang mga ama nila. Sa kabilang banda, ay paminsan-minsang ninanakawan ng tingin ni Rosalinda si Emilio. Mas lalo yatang gumapo si Emilio Sana lang talaga't nagbago na siya at wag niya na akong aasarin pa. Anya sa isip. Rosalinda, may boyfriend ka na ba? Napalingon siya kay Emilio nang bigla itong magsalita. Boyfriend? Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Well, wala akong boyfriend. Wala akong balak na magkaroon. Baka wala nagka-interes na ligawan ka. Malakas itong tumawa nang sabihin iyon. Matalim niya itong tiningnan. Excuse me, marami kayo naniligaw sa akin. Ayoko pa lang talaga na magkaroon ng boyfriend.
That's good to hear. As much as possible, huwag kang makikipag-usap sa ibang lalaki. At bakit naman? Bawal na ba? Yes, pinagbabawalan kita. But that's enough, you two. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin kayo matigil sa bangayan yung dalawa? Pumagit na sa kanila si Papa Larry. Si Emilio naman kasi ang palagi nag-uumpisa eh. Inis niyang paliwanag. Paano magiging maayos ang trabaho niyo kung palagi kayo nagbabangayan? Sabi ni Tito Edward. I'm sorry, Dad. Ako nag-umpisa ng gulo. Bakit niyo ba kami pinaiwan? Tanong ni Emilio. Nagkatinginan muna sina Tito Edward at ang papa niya. Well, kayong dalawa ang may malaking katungkulan sa project na to. Kaya naman napagdesisyonan namin ni Edward na dapat ay magkasundo kayo at makilala niyo pa ang isa't isa. Naisip namin na titira kayo sa iisang bahay habang ongoing ang project natin. What do you think? Tanong ng papa niya sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. No way! Ayoko makasama sa iisang bubong si Emilio. He's going to annoy me every day. Agad niyang tanggi. It's a good idea. Mas magiging smooth at madali ang magiging trabaho namin kapag nasa iisang bahay kami ni Rosalinda. Mas makikilala pa namin ang isa't isa. Sang-ayon ni Emilio. Shut up, Emilio! Papayag ka talaga dahil mas magkakaroon ka ng oras na inisin ako. Rosalinda, hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang nangyari noon? Mga bata pa tayo noon. O baka naman hindi mo yun makakalimutan. Kasi may gusto ka sa akin. Tama ba? Pangiinis nito sa kanya. The nerve! Ang kapal talaga ng mukha mo. Ano? Pumayag ka na. Kundi iisipin ko talagang may gusto ka sa akin. Fine. Pumapayag na ako. Ipapakita ko sa'yo na wala akong gusto sa'yo at kahit kailan ay hindi kita magugustuhan. Sumabog na siya sa inis kaya nasabi niya yon. Natahimik ito. Parang may kurot sa dibdib siyang naramdaman nang hindi ito magsalita. Kasi naman bulong ng kanyang isipan. That's enough, kids. It's settled then. Bukas ay lilipat na kayo sa bahay na pansamantalan yung titirhan. Big brother house lang? Nakangiwing sabi niya. Parang ganon. Para naman matigil na yung bangayan yung dalawa. Anang papa niya. Fine. Sagot niya. At si Emilio naman ay hindi na umimig. Nang makaalis na sina Emilio at Rosalinda, ay nagkatinginan ang magkaibigang Edward at Larry. Magiging successful kaya ang plano natin sa mga bata? Tanong ni Larry kay Edward. I hope so, pare. Hindi rin naman natin sila mapipilit kung arranged marriage ang plano natin para sa kanila. Mas mabuti ng ganito, makikilala nila ang isa't isa at hindi sila mapipilitang magpakasal. Sagot naman ni Edward. Kung sa bagay may punto ka riyan, they're a perfect match at mangyayari na rin ang pangarap nating maging pamilya sa pamamagitan ng mga bata. You're right. Tara na, ipagdiwang natin ang tagumpay sa unang hakbang ng plano natin. Okay, let's go. Sabi ni Larry. Sabay na lumabas ang magkaibigan mula sa conference room at nagtungo sa paborito nilang restaurant. Kinabukasan ay handa na si Rosalinda sa paglipat sa bahay na pansamantala nilang titirhan ni Emilio. Malapit lang iyon sa lote ng kanilang project. Nasa labas na siya ng kanilang bahay at hinihintay si Emilio na lumabas sa bahay ng mga ito. Sabay na kasi silang pupunta sa King Village. God, anong oras na ba? Hanggang anong oras ba ako paghihintayin ng kumag na yun dito? Inis niyang sigaw. 7:00 ng umaga ang usapan nila at kalahating oras na siyang nakatayo roon. Emilio! Anong oras ka palalabas niyan sa lungga mo? Gigil niyang sagot. Ilang sandali pa at lumabas na nga ang sasakyan ni Emilio. Nakakataas talaga ng presyon ng lalaki. Humintong sasakyan nito sa harapan niya. Hinintay niya itong lumabas para pagbuksan siya. I'm sorry. Aray naman. Bakit ka nanakit? Hinimas nito ang nasaktang braso. Hinampas niya kasi ito ng dalang shoulder bag. Kanina pa ako rito. Ano ba bang ginagawa mo sa loob at ang tagal mo? Inis na tanong niya. Sumakit kasi biglang saan ko eh. Tumagal ako sa banyo. Humingi na nga ako ng sorry. Nangaampas ka na kagad. Nakanguso nitong sabi. Deserve mo ang hampas na yan. Tayo na nga. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Pumasok siya sa loob. 2 maleta lang naman ang dala niya.
Si Emilio na rin ang naglagay niyon sa likod ng sasakyan. Ilang sandali pa ay pumasok na ito sa loob ng sasakyan. Di ka ba marunong mag-seatbelt? Tanong nito. Bago pa siya makahuma ay ito na ang nagkabit ng seatbelt niya. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang puso. Sa susunod, hayaan mong ako magkabit ng seatbelt ko. Pagsusungit niya para pagtakpan ang kaba. Magpasalamat ka na lang. At saka kahit araw-araw ko pang ikabit ang seatbelt sa'yo. Ayos lang. Ba't bigla kang bumait, Emilio? Mabait naman talaga ako. Hindi mo nga lang napapansin yun. Saan nakalagay ang kabaitan mo? Walang araw na hindi mo sinisira ang araw ko nun. Naaalala mo ba nung binigyan ako ni Joel ng chocolate? Kinuha mo yun at pinagtatapon. God! First gift ever na natanggap ko yun. Pero tinapon mo lang. Kaya simula nun, wala nang lalaking nagbigay sa akin ng regalo. Natakot dahil sa ginawa mo. Inis niyang kwento. Kapag talaga naaalala niya ang mga kalokohan at pangiinis ni Emilio sa kanya, ay kumukulo ang dugo niya. Dapat lang na matakot sila. Akin ka lang dapat. Bulong nito na hindi niya sigurado kung tama ang dinig niya. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ang ganda mo sana kaya alang pingi ka. Nakangisi nitong sabi na mas ikinainis niya. Hindi ka ba talaga matinong kausap? Matinong naman ako ah. Ewan ko talaga sa'yo. Hindi ko alam kung magtatagal tayong dalawa sa iisang bahay. Tatanda ako nang wala sa oras eh. Kahit na tumanda ka, ikaw pa rin ang gusto ko. Kumalabog ang puso ni Rosalinda sa sinabi ni Emilio. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ah. Sino ba nagsabi nagbibiro ako? Patanong nitong sagot. Malalim siyang bumuntong hininga at tumingin sa labas ng bintana. Alam kong iniinis mo lang ako, kaya hindi kita paniniwalaan. Anya at hindi na umimik pa. Nagpasalamat siya nang hindi na nagsalita pa si Emilio. Wala silang naging inikan hanggang sa dumating sila sa bahay ng kanilang tutuluyan. Sa unang araw nila sa King Village ay maagang nagising si Emilio. Hindi siya masyadong nakatulog kagabi dahil tumatakbo sa isipan niya si Rosalinda. Malalim siyang nagpabuntong. Naalala niya ang sinabi ni Rosalinda tungkol kay Joel. May gusto ito sa dalaga noon. Kaya nang malaman niya na nakikipaglapit ito kay Rosalinda, ay hinarang niya ito kaagad. At lahat ng mga lalaking nagtatangkang ligawan ng dalaga ay hinarang din niya. Napailing siya nang maalala ang mga ginawa niya noon. Kailangan ko makuha ang loob ni Rosalinda. Bulong niya sa sarili. Nagluto siya ng kanilang almusal pagkatapos makapag-isip. Patapos na sana siya nang pumasok sa kusina ang babae. Good morning. Handa nga pala ako ng almusal natin. Kompleto ang stocks natin dito sa bahay. Kaya wala ka na nga hanapin ba? Nakangiti ang bati sa dalaga. Good morning din. Marunong ka palang magluto. Tanong nito sabay upo sa bakanteng silya. Oo naman. I'm independent nung nasa abroad ako. Kaya natuto akong gumawa ng mga gawaing bahay. Wow may positive side ka rin naman pala. Paano ba naman kasi, puro negative side ko lang ang nakikita mo. Eh yan kasi pinapakita mo sa akin. Sagot nito. Ibig sabihin, kapag pinakita ko ang positive side ko, maaari mo akong magustuhan. Iyan ka na naman eh. Ang tinunang nga ng usapan natin, nililiko mo pa. Iiling-iling nitong sabi. Sabi nga